Hallelujah. Puri at pasasalamat sa ating dakilang Diyos. Salamat. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God, napakasarap magpuri sa ating Panginoon mga kapatid. Praise God. Hindi natin alam yung struggles ng bawat isa, but praise God, andito tayo pa rin mga kapatid. Praise God, not because by our strength mga kapatid, but by the grace of the Lord lang mga kapatid, kaya tayo nandito mga kapatid. Amen. Praise God. Kaya salamat sa ating Panginoon sa kanyang presensya mga kapatid. Naalala ko nung YLTS sabi nung last speaker na tayo ang tao lang yung nakaka-feel ng presensya ng ating Panginoon mga kapatid. Kaya yung mga anghel mga kapatid, praise God, naiingit sila sa atin kasi tayo na-feel natin ang presensya ng ating Panginoon pero sila hindi nila na-feel mga kapatid. Kaya praise God, magalak tayo, praise God, maging blessed tayo na still, napipil natin yung presensya ng ating Panginoon mga kapatid. Praise God. So, malayo na tayo makaupo. Praise God. So, praise God. Praise God. Praise the Lord. So, tayo na dadako sa special song. Praise God. Binibigay yung pagkataon kay Queen. Kasama na po yung ating tithes and offering. Ay, ibigay natin ang ating tithes and offering para sa ating Panginoon. Praise God, ako po nag-aalog sa ating Panginoon. At mga kapatid, dahil ako po talaga nagpapasalamat sa ating Panginoon sa another year na binigyan niya sa akin mga kapatid. And I'm so thankful sa ating Panginoon dahil tinulungan niya akong ma-achieve yung ganung birthday mga kapatid. Grabe talaga yung saya mga kapatid. And ito, bibigyan ko rin sa ating Panginoon ng paborito pagsamba mga kapatid. Aking awitin ay Why Have You Chosen? Chosen
kapatid. Praise God sa milyong tao. Praise God sa mundong ito. Isa tayo sa napili ng ating Panginoon mga kapatid. Kaya ngayong 2026 mga kapatid, piliin din natin, praise God, na sumunod din sa kalooban ng ating Panginoon mga kapatid. Strive natin na makasunod talaga tayo sa kalooban ng ating Panginoon mga kapatid. Praise God. So, sa walang pagtatagal mga kapatid, tayo tuloy-tuloy na, tayo tumayo. Praise God. At aking hiniling si praise God, Sister Julie, and to pray po for the next and offering. Praise the Lord, dakilang Diyos. Salamat Panginoong Jesus sa mga biyaya, Panginoon, na binibigay mo sa bawat sa amin, Panginoong Jesus, sa bawat provision mo, O Diyos, sa aming mga pangailangan, Ama. Lord, hallelujah. Dalangin namin, Panginoong Jesus, na patuloy mo, Panginoon, na gagamitin mightily ang mga blessings na ito, Panginoon, na pinagkaloob ng iyong mga anak, ang mga ikapo at love offering, Lord God, ng iyong mga anak, O Diyos. Ito'y patuloy mong basbasan at gamitin mightily sa ikalalago ng gawain mo, Panginoon, dito sa Daraga, Panginoong Jesus, O God. Hallelujah, na may palaganap, Panginoon, ang iyong magandang balita, O Diyos, sa bawat tao, Panginoon, na nangangailangan ng kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa, O Diyos. Hallelujah, patuloy mo, Panginoon, ay bless ang church na ito, Panginoong Jesus. Patuloy mo sustain ang pangailangan, Panginoon, O God. Hallelujah, ng gawain dito sa Daraga, O Diyos. Maging, Panginoon, pagpapalain mo ang bawat kamay na nag-abot, nakapagbigay, Panginoong Jesus. I-bless mo ang kanilang mga source of income, Panginoon, maging ang bawat kapatiran na naririto, Lord God. Patuloy mo silang i-bless, Panginoong Jesus, O God, hallelujah. I-bless mo rin maging ang kanilang mga pananampalataya at kanilang mga pamilya, O Diyos, hallelujah. Salamat, Panginoon, hallelujah. Patuloy mong pangunahan ang gawain ng Panginoong Jesus, ang bawat sa amin, Panginoon, patuloy mong bigyan ng maayos sa spirito at pusong dalisay, O Diyos. Hallelujah. At puso, Panginoon, na handa lagi magpaturo sa inyo, Lord God. Hallelujah. Na handang tanggapin lahat ng mga mensahe mo, O Diyos, na ihahayag, Panginoon, sa likod ng pulpito, Lord God. Salamat, Panginoon. Patuloy kang kumilos ng malaya sa aming kalagitnaan, Ama. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, muli tayo nakatayo mga kapatid. Praise the Lord sa praise God. Tayo na itatako sa napakahalagang parte ng ating gawain mga kapatid. Praise God. Ang salita ng ating Panginoon, bago pa man mga kapatid, ay papurihan natin muli ang ating Panginoon. Ang sabi, pinupuri ka namin, O Jesus.
pang palakpakan natin. Praise God. Amen. So, please be seated for a while mga kapatid. Amen. So, lubos tayong nagpupuri at nagpapasalamat mga kapatid sa ating dakilang Diyos. Amen. Naitawid natin ang 2025 patungo sa 2026. Amen. Na nakapagpapatuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Alam ko na marami tayong, amen, na pagdaanan, mga struggles in life, amen, especially sa paglilingkod natin sa Diyos. But still mga kapatid, andito pa rin tayo. Amen, nagpupuri at nagsasamba sa ating dakilang Diyos. Amen, so ganyan kabuti ang ating Panginoon. Hindi niya inayaan mga kapatid na maiwanan tayo. Amen, hallelujah, ng 26 na nakalugmok, amen, sa atin pong pananampalataya. At tunay na ang Diyos ay buhay, amen, siya ay bumikilos, amen, hindi lang sa church, kundi, amen, sa bawat Kristiyano na naglilingkod sa Panginoon. Praise God, at sa muli ay binabati ko po kayo ng Happy New Year. Amen. So, maligayang kaarawan. Amen sa ating lahat. Praise God. At alam ko na lahat tayo ay nakaka-appeal. Amen. Ang presensya po ng ating Panginoon. So, lahat tayo mga kapatid ay, amen, isinilang. Amen sa taong ito ng 2026 na, amen, merong kalakasan mula sa ating Panginoon. Praise God, at sa wala pong pagtatagal mga kapatid, let's start mga kapatid. Amen. For the reading of the Word of God, shall all stand mga kapatid. Amen. So, if you have a Bible with you mga kapatid, sa lahat po ng mayroon pong mga Biblia, so Bibles up, tayo tayong lahat mga kapatid. Amen. Praise God. So, kung wala kayong Bible mga kapatid, amen. So, lapit lang kayo kay Sister Cindy at i-order kayo ng Bible. Murang-mura lang mga kapatid sa Lazada. Amen. So, kayang-kaya mga kapatid ng ating mga bulsa. Amen. Sa aklat po mga kapatid ng 2 Chronicles. Amen. So, ito po ay very familiar verse about isa po sa atin na naandito at alam ko na ito ay nasa sa ulo na natin. 2 Chronicles chapter 7 verse 14 mga kapatid. Ang sabi mga kapatid ng 2 Chronicles chapter 7 verse 14, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. Sa Tagalog po, ang aking bayan na tinawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, aking ngang titinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang mga kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Praise God. So pagpalain po mga kapatid ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Praise God. So tayo ay po, tayo ay minsan pang manalangin sa Panginoon. Praise God. Dakila at makapangyarihang Diyos amang banal. Nagpapasalamat po kami Panginoon sa pagkabasa ng iyong mga salita. Dalangin ko po Panginoon ang mayamang pagkilos,
ng iyong presensya, ng iyong kapangyarihan sa amin pong kalagitnaan, dakilang Diyos. Sawiin niyo po, Panginoon, ang anumang mga sagabal sa mga pagpapalang tatamasahin at tatanggapin ng iyong mga anak sa dakong ito, sapagkat alam po namin na pangako niyo, hallelujah, ng bawat isa po sa amin, Panginoon, hallelujah, yung pong pagpapalain, dakilang Diyos. Dalangin ko na patuloy niyo pong palakasin ang mga nangihina at mga nanglulupaypay sa kanilang pananampalataya. Ibangon niyo sila, dakilang Diyos. Bigyan niyo sila, Panginoon, ng kagalakan sa kanilang mga puso upang about sa po sa amin, higit sa lahat ay makapaglingkod, makapagpatuloy, Panginoon, sa pagsamba sa iyong dakilang pangalan, O God. Maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong presensya, sa iyong kapangyarihan na patuloy po namin nararamdaman sa dakong ito. At kami naniniwala, Panginoon, na matatapos, O God, ang gawain ito, hallelujah, na tataglayin namin ang kalakasan at kagalakan ng aming pong mga puso. Buksan niyo po, Panginoon, ang puso ng bawat isa po sa amin na naandito higit sa lahat ang aming pong mga pandinig upang sa gayon malayang papasok ang pagpapala sa bawat isa po sa aming dakilang Diyos. Salamat po, Ama, sa patuloy na tagumpay ng iyong gawain sa dakong ito, dakilang Diyos. Purihin ka, Panginoon, and to God be all the glory. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen! Amen! Praise God! Palakpakan natin ang isang bangal ni Panginoon. Bago tayo, mga kapatid, amen, malayang makakaupo. So, nais ko po, mga kapatid, dalhin sa inyo ang mensahe po ng ating Panginoon na meron pong pamagat na nagsasabing, the needs of the church for the revival. The needs of the church for the revival. At tabayan mo ang iyong katabi at sabihin mo, I'm so blessed that you are present this year, 2026. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Sige, mga kapatid, iparamdam natin ang kagalaman, kasiyahan natin sa Panginoon na tayo andito. Amen! Hallelujah! Praise God na masayang naglilingkod sa ating Panginoon. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Amen! At malaya na po kayong makakaupo, mga kapatid. Praise be the name of the Lord! Hallelujah! So alam natin, mga kapatid, in these last days, ang sabi nga ng Bible, mga kapatid, we are living in these last days, and in these last days, perilous come. Amen. So, sobrang mapanganib na po, mga kapatid, ang kalagayan. Amen. Ang huling kapanahunan po natin. Amen. Hindi lamang, mga kapatid, amen, para sa physical, bagkus higit sa lahat, mga kapatid, pagdating sa spiritual at paglilingkod ng bawat mananampalataya, amen, sa harapan ng ating Panginoon. Amen. At alam natin, mga kapatid, na marami tayong mga bagay na napagdaanan, amen, para matawid natin ang 2026, mga kapatid. Amen. Hallelujah. From 2025 up to 26, mga kapatid, amen, ay higit tayong nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat natawid natin ito na mayroong kagalakan sa ating mga puso sapagkat without Him, we can do nothing. Amen. Kung wala ang pangunguna ng presensya, kapangyarihan ng ating Panginoon, amen, marahil wala tayo sa umagang ito, mga kapatid. Ngunit thanks be to God, maraming salamat sa ating Panginoon na naandito tayo. Amen. Taglay natin ang tagumpay sa paglilingkod natin sa ating dakilang Diyos sapagkat hangat natin sa harapan ng Panginoon ay mabigyan natin ng kapurihan at kalwalatian, amen, at kagalakan ang Diyos na pinaglilingkuran natin, mga kapatid. Amen! Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen! That's why it is last days, mga kapatid. Amen! So alam natin, revival is not impossible. Amen!
Amen. Hindi po, mga kapatid, imposible. Amen. To those Christians na nagnanais na makaranas muli, amen, ng revival, amen, sa paglilingkod nila sa ating dakilang Diyos. Amen. So, sino rito ang nagnanais ng revival, mga kapatid? Amen. So, alam natin ang meaning ng revival. Revival means to revive, to refresh, mga kapatid, to bring back to life, amen, or to restore. Amen. So, hindi lang ito, mga kapatid, doon sa, amen, lumalakas, amen, sa paglilingkod sa Diyos, but higit sa lahat, mga kapatid, doon sa nangihina at nanglulupaypay sa paglilingkod sa Diyos, amen, kailangan, amen, ang church, ang revival in this last days, mga kapatid, kailangan natin bumalik muli, amen, sa dating kalakasan, mula, amen, sa harapan ng ating Panginoon. Amen! 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 Praise God, kasi without revival, amen, the church is dying. Talagang ang iglesia ng ating po Panginoon ay tutungo sa tinatawag na pagkamatay. Hindi lang, mga kapatid, amen, hallelujah, tumutukoy sa spiritual, amen, na kalagayan, kundi maging sa physical. Amen, kasi kapag ang isang tao, amen, ay nanghihina at nanglulupaypay, amen, sa paglilingkod sa Diyos, maraming virus, mga kapatid, amen, ang pupwedeng, amen, hallelujah, praise God, gumapang sa kanyang buhay o sa ating buhay, mga kapatid. Amen. Kaya kapag ang tao wala talagang Diyos, madali siyang magkasakit. Maraming virus, mga kapatid. Kaya we need, mga kapatid, revival. Kailangan natin na tayo ma-revive, amen, ma-refresh, ma-restore, amen, ang paglilingkod, amen, ng bawat mananampalataya o Kristiyano sa harapan ng ating Panginoon. Amen, sapagkat without revival, amen, hallelujah, ang church ay mamamatay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. That's why the church needs a revival. Amen. Praise God. Kaya nga, mga kapatid, sa Revelation chapter 3, verse 1 to 5, amen, ito po, mga kapatid ko, ay tumutukoy sa church of Sardis. Amen. Na kung saan ang sabi, mga kapatid, ng Revelation chapter 3, ibang makikita po natin dito na bagamat ang church of Sardis ay buhay, ngunit sila po ay patay. Amen. Ang sabi sa anghel ng iglesia ng Sardis ay isulat mo ang mga bagay nito, ay sinasabi na may 7 espiritu ng Diyos at may 7 bituin. Nalalaman ko ang inyong mga gawa. Ikaw ay may pangalang, ikaw ay nabubuhay, at ikaw ay patay. Amen. So, makita natin dito ang Church of Sardis na bagamat sila, mga kapatid, ay mayroong presensya ng ating Panginoon, naglilingkod sa ating dakilang Diyos, ngunit nakita ng Diyos, amen, na sila spiritually, amen, ay patungo na doon sa pagkamatay. At ito, mga kapatid, ay hindi po nalalayo sa mga iglesia po ng ating Panginoon. Amen. At alam naman natin, ang church ay hindi yung building, amen, nayari sa bato, sa kahoy, kundi ang tinutukoy ng church ng ating pong Panginoon, individually tayo, yung church ng ating Panginoon. We are the church of the living God. Kasi ang presensya ng ating Panginoon ay nananan sa ating mga puso. That's why nakita ng ating Panginoon ang church of Sardis na bagamat sila, mga kapatid, ay nakakadama ng presensya ng ating Panginoon nasa loob, amen, ng pagsamba sa ating pong Panginoon. Ngunit nakita ng ating Panginoon na patungo na po sila, amen, doon sa pagkamatay spiritually. That's why ang payo, mga kapatid, amen, ng writer ng Bible, amen, ng Revelation chapter 3,
ang sabi po ng verse 2, magpuyat ka at pagtibayin mo ang mga bagay na natitira na malapit ng mamatay. Amen. So spiritually speaking, amen, hallelujah, nagpapasalamat tayo sa Panginoon na talagang nakatawid tayo mula sa 2025 hanggang 2026 mga kapatid. Amen, na tayo ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Amen! Amen. Praise God. So palakpakan natin ang ating Panginoon. At ako'y naniniwala na tayo ay, praise God, maraming pinagdaanan spiritually. Amen. Nagsisikap tayo sa buhay natin na tayo ay ma-revive. Amen. Matanggal yung mga discouragement. Amen. Ang ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. That's why ang payo ng writer, which is a Revelation, chapter 3, amen, ay kinakailangan magpuyat. Amen. Kinakailangan, amen, magpuyat at pagtibayin mo ang mga bagay, amen, na natitira, praise God, na malapit ng mamatay. Amen. Sapagkat wala akong nasumpong ang iyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Diyos. Alalahanin mo nga kung paanong iyong tinanggap at narinig at ito'y tuparin mo at magsisi ka. Kaya kung hindi ka magpupuyat ay paririyan akong gaya ng magnanakaw at hindi mo malalaman kung anong panahon paririyan ako sa iyo. Ngunit meron kang ilang pangalan, amen, sa Sardis na hindi nagdumi ng kanilang mga damit at sila'y kasama kong magsisilakad na may mga damit na maputi sapagkat sila'y karapat-dapat. Ang magtagumpay ay karamtan kung gayon na mga mapuputing damit at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay at ipapayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Palakpakan natin ang ating agabilang Diyos, mga kapatid. Amen. Hallelujah. At ang bagay nito, mga kapatid, ay amen, binibigyan ng babala, praise God, ng writer ang bawat church, praise God, hallelujah, na naglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya ang bawat isa sa ating mga kapatid na naandito, amen, ay pagsikapan po talaga natin, mga kapatid, na sa paglilingkod natin, amen, makadama tayo ng presensya ng ating pong dakilang Diyos sapagkat alam natin ang Church of Sardis, mga kapatid, amen, sila po ay merong karamdaman spiritually at nangangailangan sila, mga kapatid, amen, ng revival, amen, sa kanilang mga spiritual na kalagayan sapagkat unti-unti na sila, mga kapatid, patungo doon sa pagkamatay ng kanilang espiritual na kalagayan at paglilingkod sa ating dakilang Diyos because hindi sila, mga kapatid, nasumpungan ng ating pong dakilang Diyos, amen, sa mabubuti mga bagay na dapat nilang gagawin sa harapan ng ating Panginoon, amen, at hindi sila naging sakdal sa paningin ng ating Panginoon sapagkat bagamat sila ay naglilingkod sa Diyos, nasumpungan pa rin sila na gumagawa ng kasalanan, amen, sa paningin ng ating Panginoon. At hindi yan, mga kapatid, nalalayo, amen, sa church ng ating Panginoon in these last days. Amen. Alam ko na struggle pa rin, amen, struggle pa rin ang ilan sa atin, amen, sa paglilingkod sa Diyos, amen, sapagkat alam natin, mga kapatid, na habang ang ating po mga paa ay nakatungtong, amen, sa lupa,
Amen, hallelujah. Lahat tayo, amen, ay prone pa rin sa pagkakasala. Lahat pa rin tayo, mga kapatid, na naandito, kapag hindi tayo nagbantay sa ating po mga sarili, maaaring tayo, mga kapatid, ay makagawa ng isang pagkakasala at labag sa kalooban ng ating pong Panginoon na antong sa pagkamatay spiritually at paglilingkod natin sa ating dakilang Diyos. That's why, church, in these last days, amen, the church needs a revival, mga kapatid. Amen! Kailangan talaga natin ng revival. Without revival, mga kapatid, the church is dying. Tingnan nyo, mga kapatid, ang Church of Sardis. Amen. Alam natin na walang na hindi mabubunyag, walang katiliman na hindi mapapasaliwanag. Lahat ng bagay ay ayaga sa harapan ng ating dakilang Diyos. That's why iminumungkay ng Biblia or ng salita po ng ating Panginoon before it's too late, mga kapatid. Amen. Anumang pagkakasala na meron tayo sa ating pong mga puso, if you want to revive, amen, kailangan natin na magsisi at lumapit sa ating Panginoon. Magpakalinis tayo ng ating pong mga puso upang ang Panginoon, amen, ay managumpay sa ating pong mga buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Kaya ang espiritual na kamatayan, mga kapatid, ay maaaring maganap kahit kaninong Kristiyanong naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. At ito, mga kapatid, ay amen, hindi po, praise God, may lilihim. Amen. Sa harapan ng ating dakilang Diyos. Amen. Kasi lahat ng bagay ay ayag. Alam natin, mga kapatid, na hindi natin, amen, kagustuhan na masayang yung ating ginagawang paglilingkod sa Diyos, yung pabalik-balik, amen, sa loob ng church, na samantalang alam natin na sa sarili natin sometimes guilty tayo, amen, sa mga kasalanan. Hindi naman, mga kapatid, amen, na nakakaya, amen, hallelujah, na magpayag tayo ng ating po mga nagagawang kasalanan. Ibang, mga kapatid, may mga nagsisimbaga, mga kapatid, na namumuhay pa rin sa tinatawag na pagkakasala at kailangan nila ng restoration ng kanilang spiritual na kalagayan at paglilingkod sa Diyos. Kaya hindi po, mga kapatid, masama, amen, na tayo ay lumapit sa ating Panginoon at tayo magsisi, amen, ang ating pong mga kasalanan. Sapagkat ang sabi nga, mga kapatid, ng Bible, so first chapter 1 verse 9, ang sabi po ng Bible, kung ipinahayag natin ang ating pong mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Amen. So, ito lang naman, mga kapatid, ang kailangan, amen, ng ating dakilang Diyos sa bawat, amen, mga Kristiyano, sa bawat mananampalataya na guilty, mga kapatid, amen, sa paggawa ng kasalanan na hahantong sa pagkamatay spiritually, amen, hallelujah, sa paglilingkod, amen, sa ating Panginoon. Hello! Amen. Ito yan, mga kapatid. Praise God. Lahat tayo, mga kapatid, ay nakakagama, amen, ng mga bagay nito. Praise God. Kaya nga, kailangan talaga natin na magsisi sa ating po mga kasalanan. Amen. Kung alam mo, mga kapatid, na ang bagay na yung ginagawa ay mali, huwag na po natin, mga kapatid, ipagpatuloy ang mga bagay na yan
sapagkat useless lang, amen, ang paglilingkod natin sa ating pong Panginoon kung sakaling, amen, alam natin na tayong mga kapatid ay may ginagawang pagkukulang at pagkakasala sa harapan ng ating pong dakilang Diyos. That's why before it's too late, mga kapatid, amen, hallelujah, na tayo ay pumatungo talaga, amen, doon sa tinatawag na pagkamatay spiritually. Ngayon pa lang, mga kapatid, amen, ipayag natin sa harapan ng ating dakilang Diyos ang ating pumakasalanan sapagkat siya'y tapat at banal, amen, na tayo nilinisin sa lahat ng ating mga kalikuan. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Amen. That's why in this last days, mga kapatid, the church needs, amen. Praise God for the revival. Kailangan natin, mga kapatid, amen, na tayo ay magkaroon, amen, hallelujah, ng revival, amen, hindi lamang physically, but higit sa lahat, mga kapatid, is spiritually. Amen. Sapagkat ang alam natin, mga kapatid, na kapag ang kasalanan ay patuloy na dumadapo sa ating pong mga buhay, mga kapatid, dala ng mundo, amen, ang sabi nga in this world, mga kapatid, ang epidemya ay patuloy na kumakalat at nagdudulot ng sakit. Amen. At ito, mga kapatid, ay tumutukoy po doon sa epidemya ng kasalanan. Praise God. At alam natin, ang sins brings sickness, physically and spiritually. Kaya nga ang sabi, ang bunga ng kasalanan, amen, ay karamdaman. Ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Amen. Ito yung epidemya, mga kapatid, praise God, na kumakalat sa mundo, na kung hindi mag-iingat ang church, kung hindi magbabantay ang church, maaaring ma-influensyan ang bawat mananampalataya na naglilingkod sa Diyos. Sapagkat ang kasalanan ay katulad ng etong na malakas na makahawa, kaya maging aware po tayo. Amen. Praise God, bilang tayo ay iglesia ng ating dakilang Panginoon. Amen. Kahit nga, mga kapatid, ang mga lingkod ng ating Panginoon, ang mga tao sa Biblia na hinirang ng ating Panginoon ay hindi po, mga kapatid, nakakatakas sa paggawa ng kasalanan. Amen. Sapagkat sin is like a leprosy or ketong, malakas na makahawa. Kaya tingnan nyo, mga kapatid, ang ilang mga mananampalataya na, praise God, nagbababad sa sanlibutan. Amen. Pagpasok mo, mga kapatid, sa church, ramdam mo talaga ang, amen, espiritu ng mundo na hindi mo, mga kapatid, praise God, hallelujah, maunawaan kung bakit, amen, nakakaranas ang ilang mananampalataya ng mga bagay nito, sapagkat alam natin na ang kasalanan ay katulad ng ketong na malakas po na makahawa. Like si King David, mga kapatid. Amen. Si King David, amen, malapit ang kanyang puso, amen, or malapit ang puso ng ating Panginoon, amen. Praise God. Kay Aling David or kay King David, ngunit hindi po siya, mga kapatid, nakatakas, amen, doon sa tinatawag na pagkakasala. Praise God. Hallelujah. But si David, mga kapatid, amen, hallelujah, bagamat siya ay lingkod ng Diyos, hindi siya nakatakas, amen, sa tinatawag na kasalanan. Disciples ng ating Panginoon, araw-araw kasama ng ating Panginoon, praise God, hindi nakatakas, amen, sa pagkakasala. Ibinenta niya ang ating Panginoon, hallelujah, sa halagang 30 pieces of silver, amen, ipinagkalulo niya
ang kanyang Panginoon. Hindi siya, mga kapatid, amen, nakatakas sa paggawa ng kasalanan. That's why ang kasalanan, mga kapatid, amen, hallelujah, ay malakas makahawa. That's why, church, amen, kailangan natin na tayo magbantay. Kailangan natin, mga kapatid, ng genuine revival in this last days, mga kapatid. Para kung meron man, mga kapatid, espiritu ng kasalanan, amen, na kumikilos sa loob ng church, this building, mga kapatid, na-aware tayo, amen, sapagkat the church needs, amen, for the revival. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Kaya bilang tayo, mga kapatid, ay church ng ating Panginoon, kailangang i-condition natin lagi ang ating spiritual na kalagayan, amen, sa paglilingkod natin sa ating pong Panginoon. Praise God. That's why, ano ba, mga kapatid, amen, ang kailangan ng church para sila, mga kapatid, amen, ay muling ma-revive. Muli sila, mga kapatid, hallelujah, makaranas ng tinatawag na pagkabuhay spiritually at paglilingkod sa Panginoon. So ano ba, mga kapatid, ang kailangan ng bawat isa sa atin? Ang sabi, mga kapatid, amen, ng ating pong binasa in 2 Corinthians chapter 7, verse 14, kung ang aking bayan na tinawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking muka at talikuran ng kanilang masamang mga lakad, aking anggiting din sa langit at ipatatawad ko ang kanilang mga kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Mangyayari, mga kapatid, amen, ang mga bagay nito, amen, kung makakatagpo ng church, amen, ang kanilang pangangailangan, amen, praise God, para ang church ay ma-revive. Amen. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, ang pangangailangan ng church for the revival in these last days, ang sabi ng Bible, so we must humble ourselves in the sight of the Lord. Kailangan natin, mga kapatid, bilang tayo mga mananampalataya, ay magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Sapagkat alam natin, pride is a spiritual disease. It is the mother of all sins. It is the original, amen, amen, na kung saan, amen, ito yung pinanggagalingan talaga, amen, ang tinatawag na pagkakasala. Pride is a spiritual disease. Amen. Yung pagmamataas, amen, sa kanyang sarili, mga kapatid, ito yung nagiging ugat, amen, ng espiritual na karamdaman, hallelujah, para ang church ay, amen, tapuan ng tinatawag na hallelujah. Praise God. Pagkamatay spiritually sa paglilingkod sa Diyos. Kaya kung gusto natin, mga kapatid, sa Church of the Living God, na tayo ay ma-revive, amen, magkaroon tayo ng muling pagkabuhay spiritually. So, kinakailangan, so we must humble ourselves, amen, in the sight of the Lord. Dahil sa pride, mga kapatid, may mga Kristiyano na hindi po, amen, totally na makalapit, amen, sa presensya ng ating dakilang Diyos. Amen. Sapagkat alam natin, mga kapatid, na may mga Kristiyano pa rin, amen, na nagmamataas sa kanyang sarili. Ngunit ako'y naniniwala na wala rito niyan. Amen. Maaari sa labas, mga kapatid, may mga Kristiyano, amen, hallelujah, na hindi natin kapiling sa ngayon, amen, because of pride, sapagkat sometimes, mga kapatid, kahit meron ng paalala, amen, ang inyong pastor, ang mga elders, mga
kapatid, sa loob ng church na every Sunday, amen, meron tayo, amen, gawain upang tayo, mga kapatid, ay magtamasa ng pagpapala mula sa ating pong Panginoon. Ngunit may mga church pa rin, may mga kapatiran pa rin na pinahiral yung kanilang pride. Amen, hallelujah. Hindi sila nagpapakumbaba sa kanilang sarili sapagkat sinasabi nila, amen, hallelujah, na nanalangin naman ako sa ating Panginoon. Hindi naman ako iniiwanan ng ating Panginoon kahit naman saan pwedeng magsimba. Amen, sapagkat ang ating dakilang Diyos is a God of everywhere. Hindi yan, mga kapatid, praise God, ang kalooban ng ating Panginoon. In Hebrews chapter 10, verse 25, mga kapatid, na huwag nating kaliligtaan ang araw ng pagtitipon. Amen. Anong pagtitipon ito, mga kapatid? Pagtitipon ng sama-sama, amen, ng mga magkakapatiran, amen, sa loob ng church, this building, mga kapatid, sapagkat sa pamamagitan ng fellowship, nagkakaroon tayo ng encouragement sa isa't isa, nagpapalakasan tayo, amen, meron tayo, amen, na isishare na buhay, na patotoo sa mga ginagawa ng ating pong Panginoon mula Monday up to Sunday, mga kapatid. That's why ang ilang mga mananampalataya na hindi natin, praise God, totally nakakasama every Sunday because of pride. Hindi sila nagpapakumbaba, amen, sa presensya ng ating pong Panginoon. But thanks be to God, mga kapatid, ang Diyos ay napakabuti sa bawat isa sa atin. Amen. Ipinapadama pa rin ng ating Panginoon ang kanyang mayamang pag-ibig at pagmamahal sapagkat ayaw ng Diyos, amen, na masumpungan tayo sa kawalan. Amen. Ayaw ng ating Panginoon na hindi tayo masumpungan sa fellowship, amen, ng ating dakilang Diyos sapagkat sa fellowship, mga kapatid, mayroon tayong kalakasan. Sa fellowship, mga kapatid, ang presensya ng ating Panginoon ay ating pong nararamdaman. Pinubuhay ng ating Panginoon, praise God, ang ating pong kagalakan sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Amen. Kaya kung meron pa rin tayong fried chicken, mga kapatid, sa ating pong mga sarili, amen. So, isat aside na natin ang mga bagay na yan. Sapagkat yan, mga kapatid, ang pumipigil, amen, sa mayamang presensya ng ating Panginoon na siyang, amen, bubuhay, amen, ang ating pananampalataya at paglilingkod, amen, sa ating dakilang Diyos. So, pride is abomination to God. Ito'y isang karumal-dumal sa harapan ng ating Panginoon. In Proverbs chapter 16, verse 5, bawat palalo sa puso ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Bagamat maghawakan sa Kanya. Amen. Proverbs chapter 16, amen, verse 5, ang sabi ko, bawat palalo sa puso ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Bagamat magawakan sa kamay, walang pagsalang parurusahan. Amen. Praise God. Kaya ang pride, yung hindi mapagpakumbaba sa ating dakilang Diyos, amen, ito ay abomination sa Panginoon. Amen. Kaya, because of pride, mga kapatid, amen, itong si Lucifer, because of pride, Lucifer turned to the shining star, to Satan. Amen. Because of pride, mga kapatid, itong si King Nebuchadnezzar, bumagsak sa pagiging hari. Because of pride, Herod, amen, caused death. Amen. Itong si Herodes, mga kapatid, dahil sa kanyang pagmamataas, habang siya'y nagsasalita, na akala mo ay Diyos, mga kapatid. Amen. Ito'y naging ugat para siya ay mamatay.
Hallelujah. Siya ay kinain ng uod, mga kapatid. Because of pride, Herod goes death. That's why, church, be humble in the sight of God. Magpakumbaba tayo, amen, sa paningin ng ating pong dakilang Diyos upang ang revival, mga kapatid, ay madama ng bawat isa sa atin na nagnanais ng revival sa presensya ng ating pong Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. So ito yung pangunahing bagay, amen, na kailangan natin. Praise God. Para tayo po ay magkaroon ng revival. So we must humble ourselves in the sight of God. And secondly, mga kapatid, amen, the importance of prayer, mga kapatid. Ang kahalagahan ng tinatawag na pananalangin. Alam po na lahat tayo, mga kapatid, ay binibigyang importansya sa buhay natin yung tinatawag na pananalangin. Ang sabi nga, a prayerful Christian is a powerful Christian. But a prayerless Christian is a powerless Christian. Amen. Walang kapangyarihan ang isang Kristiyano, hindi po, mga kapatid, amen, mapanalanginin. That's why sa buhay natin, mga kapatid, amen, and I believe na binibigyan natin ng importansya sa buhay natin ang tinatawag na pananalangin. Kaya nga, nagpapasalamat tayo, amen, sa ating dakilang Diyos na every Friday mayroong programa ang ating pong local church, amen, na bawat Kristiyano ay dapat attend sa ating pong prayer meeting, sapagkat sa prayer meeting na ito, mga kapatid, amen, nakakatagpo ng bawat isa sa atin ang pangangailangang spiritual, amen, na kinakatagpo ng ating dakilang Diyos. Ang bawat prayer request natin na itinutulog natin sa ating Panginoon ay tinirinig ng ating pong Panginoon, sapagkat binibigyan natin ng importansya ang prayer life natin, amen, sa harapan ng ating dakilang Diyos. Except na lang those Christians na minsan hindi natin nakikita sa loob ng church, this building, mga kapatid, amen, in every praise God prayer meeting. Except na lang doon sa talagang malalayo. Katulad din na Sister P, amen, doon pa sila sa Pusiaw, amen, hallelujah. Pero doon sa malapit lang at kaya naman na lakarin o isang sakay lang sa jeep. So why not, mga kapatid, na bigyan natin talaga ng kahalagahan ang prayer. Amen. Sapagkat ang prayer, mga kapatid, amen, ito yung tinatawag na daluyan ng kapangyarihan ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Ang prayer, mga kapatid, amen, ito yung pinanggagalingan ng kapangyarihan ng ating Panginoon, praise God, sa bawat isa sa atin. Kaya kung hindi tayo, mga kapatid, prayerful as a Christian, meaning prayerless tayo. Kaya kapag mayroong trials, kapag mayroong problems, kapag mayroong persecutions, amen, kapag discouragement na, hallelujah, because without prayer, mga kapatid, amen, madaling mamatay ang kanyang spiritual. Hello? Amen. Kaya, sometimes, mga kapatid, nakakalungkot, amen, ang ilang mga mananampalataya, amen, Sunday grower lang. Tama? Amen. Every Sunday lang nakikita sa church. Pag Bible study, weekly Bible study, prayer meeting, hindi mo maagilap, mga kapatid. Pero pag Sunday, mga kapatid, okay naman, maganda sana yan. Pero alam natin, mga kapatid, ang paglago spiritually, hindi ito isang tulog lang. Amen. Ang paglago sa paglilingkod sa Diyos, matulog ka, kinabukasan, malago ka na spiritual. Hindi po, mga kapatid, amen, ang paglago, mga kapatid,
praise God, ng bawat Kristiyano na naglilingkod sa Diyos, ito po ay intentional. Amen. Kailangan natin mga kapatid na i-intentional, amen, sasadyain talaga natin sa buhay natin na kailangan tayo ay lumago sa anong pamamaraan, mga kapatid. Amen. Sa bawat programa ng church, amen, ng gawain ng ating pong Panginoon, hallelujah, kailangan mo na tayo, praise God, ay makisa, makilahok, amen, para manatili, mga kapatid, praise God, yung revival, amen, kalakasan, kalaguan ng ating pong pananampalataya. Amen. Amen! Amen. Ang nakakalungkot, mga kapatid, Sunday lang natin nakikita. Nagtataas ng kamay, praise the Lord, hallelujah, praise God, amen. Ngunit ang sabi ng Bible, huwag natin kaligtaan ang araw ng pagtitipon. Hindi lang Sunday yan, mga kapatid. Every time na merong fellowship, praise God, ang mga Kristiyano, pag meron tayong time, alam naman natin, amen, hallelujah, ang Diyos ay nagbibigay lagi ng time, except na lang na sa sarili natin, na talagang hindi tayo, amen, hindi talaga tayo na nasisiyahan sa ating sarili na dumalo sa ibang part ng gawain ng ating pong Panginoon. Amen. Wala talagang magagawa ang Panginoon. Pero huwag mong sabihin na malago ka spiritually. As a pastor, mga kapatid, makikita sa buhay ng isang mananampalataya ang tunay na malago sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Sila ay always present sa gawain po ng ating Panginoon, talagang sa kanyang sarili, amen, ini-intention niya, amen, sinasadya niya, hallelujah, sa kanyang sarili, na siya ay laging dadalo sa gawain ng ating Panginoon para magkaroon siya, mga kapatid, ng pagkabuhay muli, amen, lumago sa paglilingkod sa ating pong dakilang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon, kaya every time, amen, na mayroong gawain, amen, at activities, ang gawain ng ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Umaten po tayo. Amen. Pag sumikapan po natin, mga kapatid, praise God, na tayo po ay dumalo, amen, sapagkat hindi natin alam, hallelujah, ang kapanahunan ngayon, baka tayo ay madat na ng Panginoon, amen, sa panghihina at paglulupaypay sa paglilingkod natin sa Diyos. Amen! That's why bigyan natin ng importansya ang prayer sa buhay po natin. Amen. So every Friday, mga kapatid, ang ating Panginoon sa pintuan pa lang, amen, ay nag-aantay na ng kanyang mga anak kung sino, praise God, ang dadalo sa prayer meeting. Amen. Sapagkat, amen, hallelujah, the reason why we are sick, lukewarm, cold, because of prayerlessness. Amen. We easily fall to sin because, amen, we don't pray. Amen. May mga Kristiyano pa rin, mga kapatid, amen, hallelujah, na hindi talaga intentional na makapanalangin sa Panginoon. Amen. Kaya ang question nga, mga kapatid, amen, every morning, sinubayin muna natin pinupumusta, amen, yung ating pang gadgets, amen, o yung ating Bible, amen, hallelujah, para tayo ay manalangin sa Diyos. Mahirap, mga kapatid, ang kalagayan ng buhay ng mga mananampalataya sa panahon natin ngayon kasi maraming pinanggagalingan ng panghihina at panglulupaypay sa paglilingkod sa Diyos. Kaya nga, ang sabi ko, mga kapatid, sa Bible study, amen, yung mga gadgets na yan, mga kapatid, amen, maganda yan kung tama, amen, ang pagkagamit. Ngunit kung hindi tama ang pagkagamit ng mga gadgets, katulad ng cellphone, mga kapatid, ilulugmok ka niyan sa pagkakasala, kahihinahin ang iyong pananampalataya at pananalig sa ating dakilang Diyos. And beside that, mga kapatid, yung prayer life mo sa Panginoon ay unti-unti, mga kapatid, mag-dry. Amen, hallelujah. Hindi mo
mararamdaman ang presensya ng ating Panginoon. Kaya nga, we easily fall to sin. Amen. Because we don't pray, mga kapatid. Kaya nga, ang sabi ng Book of Matthew chapter 26 verse 40, amen, up to 41, amen, na kung saan, amen, hallelujah, ang mga disciples ng ating Panginoon sa chapter nito ng Book of Matthew chapter 26, hallelujah, verse 40 up to 41, amen, na kung saan bagamat ang ating Panginoong Yesu Kristo, mga kapatid, ay nang-i-encourage sa kanyang mga disciples, amen, hallelujah, na samahan siya manalangin kahit isang oras man lamang, mga kapatid, sapagkat alam natin, mga kapatid, in physically, amen, ang ating Panginoon, siya ay nakakaramdam, amen, ng panghina at panglulumo dahil sa magiging kalagayan ng kanyang buhay. Kaya sa pamamagitan ng prayer, mga kapatid, amen, hallelujah, naisin niya, amen, na mapalakas ang kanyang kalagayan, amen, sa harapan, amen, ang ating pong dakilang Diyos na buhay. Hindi yung kanyang physical, mga kapatid, ay mananalangin sa kanyang diti sa kanyang pagka-Diyos upang maibsan, amen, ang kanyang nahihirapang kalagayan, mga kapatid. Kaya ang sabi niya sa kanyang mga disciple, di bang samahan ninyo ako na manalangin kahit isang oras malamang. Pero ano ang nangyari, mga kapatid? Ang mga disciples ng ating Panginoon ay naratnan ng natutulog. Amen, hallelujah. In 3 times, mga kapatid, hallelujah, encourage na ang kanyang mga disciples na samahan siya manalangin, pero naratnan nila ang kanyang mga disciples na nanalangin. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon, watch and pray that ye may not enter into the temptation. The spirit is willing, amen, but the flesh is weak. Amen, yung espiritu, mga kapatid, amen, ay merong nais, amen, merong nasa, ngunit ang ating pong flesh, amen, ay mahina ng lulupaypay. Amen, hallelujah. That's why sa panahon ganyan, mga kapatid, ng panghihina at panglulupaypay, amen, struggle, amen, ang ating spiritual, amen, kailangan talaga natin magsumikap na tayo lumapit through prayer, mga kapatid, upang tayo, amen, ay makamit ng kalakasan, amen, sa presensya ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Ang sabi na, at lumapit siya sa mga lagad at sila'y kanyang naratnang na matutulog. At sinabi kay Pedro, hindi kayo maaaring makipagpuyat sa akin ng isang oras? Ang verse 41 ay nagpapayag, amen, na ang sabi po rito, kayo'y mga puyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. At alam natin, mga kapatid, na ang tuksong ito, mga kapatid, ay yung, amen, nagiging daan ng panghihina, amen, at panglulupaypay, amen, ng bawat mananampalataya na naglilingkod sa Diyos, na kahit ang kanyang mga disciples ay hindi po nakatakas sa mga bagay nito, kaya sila ay pinalalakas ng ating Panginoon. Amen. Pinapaalalanan sila ng ating Panginoon. That's why ang verse 41 na ito hindi lamang para sa mga disciples ng ating pong Panginoon, kundi para rin sa church, para sa ating mga kapatid na nanghihina at nanglulupaypay, amen, sa pananalangin, sa hindi natin pagdalo sa mga prayer meeting sa loob ng church. That's why ang sabi ng Bible, kayo'y mga puyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may hibig, datapwat mahina ang laman. But the flesh is weak. Amen. Kaya kapag talagang walang daloy ng presensya ng ating Panginoon, kahit yung prayer life natin, amen, ay mamamatay. Amen.
mamamatay, mga kapatid. Kaya, I encourage every one of you, mga kapatid, na every time na merong prayer meeting sa church, kung kaya naman natin, mga kapatid, na dumalo, so why not hindi tayo, amen, dumalo. Hindi lamang, mga kapatid, sa panahon na tayo ay na-schedules. Amen. O sister, schedules kita na ikaw ang mag-exhort sa Friday. Saka mo lang sila, mga kapatid, masusumpungan sa loob ng church. Hindi ko ito, mga kapatid, sinasabi para tayo, mga kapatid, amen, ay pahinain sa pananampalataya. But gusto ko lang, mga kapatid, na i-aware ang bawat isa sa atin kung ganito'y nagiging attitude natin sa paglilingkod natin sa Panginoon. There is a danger, mga kapatid. There is a danger kasi kung wala ka ng prayer, mga kapatid, amen, hallelujah, sa loob ng church, kasama ang mga mananampalataya, there is something wrong. Amen. Baka may pride na sa puso natin. Amen, na nanatilian. Bakit ako atin sa church God is everywhere. Pwede naman ako manalangin sa bahay. Pwede naman akong manalangin kung saan ako naroon. Diba? Pride yan, mga kapatid. Kapag meron tayong pagkakataon, amen, meron tayong buhay at lakas na ibinibigay ng Diyos. Amen. Before it's too late, ang sabi nga nung matatanda na mga mananampalataya, sayang pastor, kung maaga ko lang nakilala ang Diyos sa aking buhay. Sana always present ako sa loob ng church. Pero pastor kasi, dahil sa edad ko, hindi na ako gaano makalakad. Amen. Hindi na ako makapunta sa church. Pero hindi yan rason, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Na hindi ka magpapatuloy sa iyong prayer life sa church. Amen. Pero ang paraan ng Panginoon sa bawat, amen, bagay, hallelujah, sa bawat mananampalataya na naglilingkod sa Diyos. Kung hindi ka makarating sa church, ang church ang pupunta sa inyo. Amen. Mag-schedule ka sa bahay mo ng prayer meeting. Amen. Kung hindi ka makarating sa church, hallelujah, talagang hindi mo talaga nice na dumalo sa prayer meeting. So why not, mga kapatid ng church, ang dalhin natin sa bahay mo. Amen. Para yung mga kapatiran, may panalangin ka, may encourage ka, para ikaw ay magpatuloy, maging matatag ka, matibay ka, amen, sa paglilingkod sa Diyos. At sa bagay nito, mga kapatid, bubuhayin ng Panginoon, amen, ang prayer life mo na natutulog sa loob ng church sa kailang hindi ka umaattend ng prayer meeting. Kaya walang dahilan sa harapan ng Panginoon na hindi ka makarating sa church. Amen, dahil ang church ang pupunta sa bahay mo. Amen. Amen! Amen! Praise God! So palakpakan natin ang ating Panginoon. So the reasons why we are not victorious in serving God because of prayerlessness. Amen. We don't have blessings, growth, amen, and miracles because of prayerlessness. Truly, church, if we want to be, amen, healed and have end-time revival, amen, hallelujah. So we need, amen, hallelujah, prayer, amen, in our life. Dahil, very important, mga kapatid, ang pananalangin, praise God, sa harapan ng ating agakilang Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya, bigyan natin, mga kapatid, hallelujah, ng malalim na kalagayan ng ministry of prayer. Sapagkat, ang dakong ito, mga kapatid, ito ay bunga ng pananalangin. Praise God. So, without prayer, mga kapatid, amen, wala tayo sa lugar na ito. Amen. May mga mananampalataya, may mga Kristiyano na nanalangin, amen, para sa kanyang gawain. At ang Diyos ay tumutugon. Amen. Praise God.
sa pananalangin mo. Hallelujah. And then mga kapatid, pangatlo, amen, seek my face. Hanapin mo ang kanyang mukha. So in our life mga kapatid, so we must prioritize God's kingdom. Amen. May mga Kristiyano sometimes forget God. Amen. No time for God. Sometimes mga kapatid, seek pleasure, jobs, amen, and material things. Amen. Ito yung kanilang inuuna, amen, sa kanilang mga buhay. Kaysa hanapin mga kapatid ang mukha ng ating Panginoon. At alam natin mga kapatid, kung hanapin po natin, amen, ang masikap, ang ating pong dakilang Diyos, amen, siya po ay ating pong matatagpuan. Seek the face of God and brings revival. Nagdadala siya mga kapatid, amen, ng revival sa loob ng church. Ang sabi nga ng Book of Matthew chapter 6, amen, verse 33, ang sabi po ng Bible sa Book of Matthew chapter 6, amen, verse 33 mga kapatid. Amen. Thank you, Jesus. Praise God. Matthew chapter 6, verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. So ang paghanap pala mga kapatid ng mukha ng ating pong Panginoon ay isinasalarawan, amen, sa kaharian po ng ating dakilang Diyos na dapat po natin unahin. Praise God. Ang kingdom ng ating dakilang Diyos, praise God, hallelujah, ay ang mga pang-espiritual na mga bagay, amen, na nagmumula sa ating pong dakilang Diyos. Amen. Praise God. At alam natin mga kapatid, hallelujah, na ang mukha ng ating pong Panginoon, which is ang kingdom ng ating pong dakilang Diyos, na dapat po natin uunahin, amen, ay ang pagsamba natin sa ating dakilang Diyos upang tamasahin natin ang higit na biyaya at pagpapala na nagmumula sa Panginoon, hindi lang mga material na mga bagay, kundi higit sa lahat sa mga pang-espiritual. Amen. This church, mga kapatid, is the extension of the kingdom of God in heaven. This church, mga kapatid, amen, hallelujah, praise God, at ang puso ng tao, which is ang bawat mananampalataya, ang siyang pinananahanan ng presensya ng ating dakilang Diyos. That's why kung masikap natin hanapin ang mukha ng ating pong Panginoon, amen, ay masusumpungan natin ang ating dakilang Diyos sa buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon, and then, lastly, mga kapatid, turn from their wicked ways. Amen. To turn from the wicked ways is to repent. Amen. So, kailangan natin mga kapatid, hallelujah, ng pagsisisi. Bakit po mga kapatid? Hallelujah. Sapagkat alam natin na wala pong nagsisisi ng una, kundi ang pagsisisi ay laging nasa uli. So bakit uli ang repentance mga kapatid? So repentance is very important aspect mga kapatid. Amen. Hallelujah. Para tayo mga kapatid, higit sa lahat, ay makalayo sa paggawa ng tinatawag na pagkakasala. Amen. Walang Kristiyanong makasalanan na papasok sa kaharian ng ating dakilang Diyos na buhay. So alam natin mga kapatid ang meaning ng repentance. Amen. So repentance means about face. Amen.
Kapag tayo mga kapatid ay naharap, amen, sa pagkakasala, gusto natin, amen, na tayo po ay, praise God, makaranas ng kapatawaran sa ating po mga kasalanan. Kung nasa harap natin ang kasalanan mga kapatid, at nagawa natin ang mga bagay nito, so kailangan natin na tayo magsisi at talikuran natin ang mga bagay nito. Meaning mga kapatid, hindi na natin gagawin ang mga bagay nito. Katulad mga kapatid ng payo ng ating Panginoon Kristo, amen, hallelujah, na kanyang ginawa sa isang babae na nahuli sa pamamagitan ng pangangalo niya. At sa batas mga kapatid ni Moises, kapag ang babae ay nahuli sa pangangalo niya, kinakailangan siya ay mamatay sa pamamagitan ng bato. Amen. Sa Book of John chapter 8, amen, hallelujah, makikita natin ang pangyayari sa babae ito na nahuli ng pangangalo niya na dinala, amen, sa paanan ng ating dakilang Diyos. Amen. At kanilang sinasabi mga kapatid, praise God, na sa batas ni Moises, kapag ang isang babae nahuli sa pangangalo niya ay kailangan, amen, siya ay mamatay sa pamamagitan, amen, ng bato. Kaya ang bagay nito ay iminungkay sa ating Panginoon Jesus, hindi lamang mga kapatid, praise God, para ang ating Panginoon, hallelujah, mahuli, amen, sa isang bagay upang ang ating Panginoon Jesus ay magkasala, amen, ngunit alam ng ating Panginoon Jesus ang mga bagay nito. Kaya ang sabi ng ating Panginoon Jesus, kung sino ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Diba? Kung sino ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Sa kustumbre mga kapatid ng tao, kahit ang tao mga kapatid ay ginawan mo ng 100 kabutihan mga kapatid, amen, sa isang bagay na nagawa mo na sa tingin nila ay mali, yung 100 kabutihan ginawa mo para sa kanila, amen, ay kanila itong kakalimutan. Maraming mga tao ganyan na, praise God, nagiging ugali nila mga kapatid, na meron nga pong kasabihan na no credit inside. Yung mga taong tinulungan mo, amen, pagkatapos sa tingin nila ay may nagawang kasalanan, ang taong tumulong sa kanila, amen, meron nga po tayong kasabihan na no credit inside. Walang utang na loob. Walang mga utang na loob. Pero ang ating Panginoon Jesus ay hindi siya nagsalita, amen, against doon sa babae, dahil ang babae nahuli sa pangangalo niya, kundi ang sabi ng ating Panginoon, sino man ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Pagkasulat ng ating Panginoon doon sa lupa, mga kapatid, amen, isa-isang nagsialis, amen, mula sa pagkabata hanggang sa matanda, mga kapatid, at naiwan na lamang, amen, ang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Kaya ang sabi ng ating Panginoon doon sa babae, ako man na hindi ahatol sa iyo. Amen. Humayo ka at huwag ka nang magkasalang muli. And that is repentance, mga kapatid. Amen. About face, amen, hindi na natin dapat babalik-balikan pa, amen, yung kasalanan o paggawa ng kasalanan, mga kapatid. Amen. Kasi nagiging habitual na lang sa bawat mananampalataya ang paggawa ng kasalanan. Amen. Yung katigasan ng kanilang mga puso sa Panginoon, na kahit alam na nila na ang bagay na kanilang ginagawa ay kasalanan, patuloy at patuloy pa rin nila ipinamumuhay sa kanilang mga sarili, na samantalang alam naman nila na Kristiyano sila. Alam naman nila na sila'y naglilingkod sa Panginoon. Amen. So why not, mga kapatid, na magsisi ka? Before it's too late, magsisi ka, magbago ka.
Mag-repent ka at sa iyong pagre-repent, huwag mo nang balikan ang mga bagay, amen, na ginawa mo na hindi karapat-dapat, amen, sa harapan ng ating pong Panginoon. That's why repentance is very important aspect in serving the Lord. Why? Amen. Kailangan ng pagpapakumbaba, amen, sa mga bagay na ito na hindi nagsisisi ng kanilang mga kasalanan. Amen. Sa bagay na ito, mga kapatid, amen, kailangan mo mag-pray, amen, sa mga bagay na hindi mo, amen, makukuha ang pagsisiyan. Amen. So, kailangan mo na hanapin ang mukha ng ating dakilang Diyos sa mga bagay na ito na hindi mo, amen, pinagsisisiyan. So, we need genuine repentance to God. Kapag sinabing genuine repentance sa ating dakilang Diyos, amen, hindi paulit-ulit na paggawa ng kasalanan. In 2 Corinthians chapter 5, verse 17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, bata man, matanda man, amen, siya ay bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Yung old natures, mga kapatid, amen, sa buhay natin nang tayo ay nabaptize in Jesus' name, amen, nagsisi tayo ng ating mga kasalanan, of course, nabaptize tayo ng Holy Ghost, meaning, mga kapatid, yung all things nito ay nagsilipas na. Kaya nga, narito, tayo ay naging mga bago na. We are born again Christians. Mga born again Christian na tayo, hindi na po tayo mga born again. Amen. Hindi na tayo mga born again Christians, mga kapatid, kundi tayo ay mga born again. Amen. Ipinanganak na muli, hindi sa laman at sa dugo, kundi sa Espiritu ng ating dakilang Diyos. Amen. Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Kaya nga ang sabi, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of the water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, amen, unless na tayo, mga kapatid, ay magpasakop sa kalooban ng ating pong Panginoon. Kaya ang paulit-ulit na pagkakasala at paggawa ng pagkakasala na samantalang alam natin na tayong mga Kristiyano, ang bagay nito, mga kapatid, ay magiging daan para mamatay spiritually, amen, ang paglilingkod natin sa ating dakilang Diyos. That's why the church needs for the revival, amen, sa pamamagitan, amen, na talikuran natin ang masasama nating mga lakad sa anong pamamaraan, sa pamamagitan na tayo ay magsisi, tumalikod sa lahat ng ating pong mga mali at mga kasalanang ginagawa sa harapan ng ating pong dakilang Diyos. Amen. At sa mga bagay na yung gagawin, kapag alam mong tama ang bagay na ito at hindi mo ito ginawa, ito ay kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Amen! Praise God! So palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Katulad ng prodigal son in Luke chapter 15 verse 11, alam natin ang istorya ng tinatawag na prodigal son. Amen. Na kinuha niya lahat ng kanyang mga mana mula sa kanyang magulang. Pumunta siya doon sa malayong lupain at ginugol niya ang kanyang mana sa walang kabuluhang paggastos. Amen. Ngunit nang dumating, mga kapatid, ang kawalan, siya ay nakipit, pumasok siya bilang alila, papakain ng baboy, at doon niya, mga kapatid, na-realize yung kanyang maling ginawa. Amen.
Naliwanagan siya sa panahon na nakalugmok na ang kanyang kalagayan. Dahil ang sabi niya, sa bahay ng aking ama ay merong upahan na masagana silang kumakain samantalang ako na narito, amen, nakakasurvive dahil lamang sa pagkain bulgur. Amen. Kumakain ng bulgur araw-araw na kapatid. Amen. Pero dun sa bahay ng aking ama ay masagana kumakain. Amen. Ang mga katulong ng aking ama, ngunit ako ay kumakain ng pagkain ng baboy. That's why ang prodigal son na ito mga kapatid, amen, siya ay totoong nagpakumbaba sa kanyang sarili, lumapit at hinanap ang mukha ng ating Panginoon, amen, na nakatalikod, amen, praise God. Ang kanyang mukha sa harapan ng ating Panginoon, amen, at siya'y nagpakumbabang lumalakad, amen, hallelujah. Ang sabi ng ating Panginoon, mga kapatid, sa kanyang mga salita, amen. Mga aking bayan, amen, na pinili ay pagpakumbaba, manalangin, hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang mga masamang lakad. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, lahat ng sumpa, lahat ng mga bagay na masama na dumarating sa kanilang mga buhay ay papawiin ng ating Panginoon. Praise God. Kaya ang prodigal son nito, mga kapatid, nang siya ay bumalik, amen, nagpakumbaba, amen, sa Panginoon, tinalikuran ang masamang lakad, hallelujah, nagpakumbaba sa kanyang sarili, amen. Ang sabi ng Bible, muling ibinalik, praise God, ng kanyang ama ang simpatya sa kanyang anak na nawalay, amen, sa kanyang tatahanan. Meaning, mga kapatid, bagamat nilustay ng prodigal son ito ang pag-aari, amen, na kanyang minana, siya pinagpala pa rin, amen, ng kanyang ama. Kaya church, tandaan natin, mga kapatid, amen, tayo man ay nakagawa ng pagkakasala at labag sa harapan ng Panginoon, minamahal pa rin tayo ng Diyos. Mahal pa rin tayo ng ating pong Panginoon. Kaya kung gusto natin, mga kapatid, amen, ng true and genuine revival, praise God, hallelujah, talikuran natin ang masasamang lakad natin, amen, sa harapan ng ating Panginoon at tayo magsisi ng ating pong mga kasalanan. So palakpakan natin ang ating pong Panginoon. So tayo lahat, mga kapatid, ay tatayo. Amen. Kaya church, kung tayo, amen, nangihina at nanglulupaypay at patungo sa pagkamatay, spiritually, mga kapatid, so we need, amen, this chance, amen, na revival. Marami kayong church, amen, hallelujah, ang patungo na sa pagkamatay, spiritually. So we need a doctor, we need a healer, which is our Lord Jesus Christ. He is the right to give us His spiritual revival, mga kapatid. Hallelujah. Ang revival, mga kapatid, ay hindi lamang, praise God, sa mga Kristiyanong mayroong kalakasan. But, of course, mga kapatid, higit sa lahat, sa mga Kristiyanong nanghihina at nanglulupaypay, dahil spiritually, mga kapatid, this church need a revival, mga kapatid. Amen. At samantalang tayo, mga kapatid, ay nakakatayo, muli tayong lalapit sa Panginoon. Amen. Hallelujah. I-refresh natin ang ating pong mga spiritual na kalagayan sa Diyos.
Amen. Hallelujah. At alam ko na lahat tayo na nandito ay pinili at hinirang. Tinawag ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise God na kailangan natin na tayo, amen, ay magpakumbaba sa ating pong mga sarili. So we must humble ourselves, amen, in the throne and in the grace of God. Amen. So we need, amen, a prayer. Kailangan natin ng prayer sapagkat prayer is very important aspect in serving the Lord. Amen. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. At higit sa lahat, mga kapatid, hallelujah, kailangan natin na tayo, mga kapatid, praise God, ay magsitalikod. Amen. Sa pagkakasalang nagagawa ng bawat isa sa atin na siyang nagiging daan. Amen. Para magkaroon ng espiritual na pagkamatay. Amen. Ang ating espiritual na kalagayan ng pamilya. That's why I believe, mga kapatid, is ready for a revival. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, or sa tanghaling ito, hallelujah, sa sino mang nagnanais, hallelujah, ng revival. So ay naiti ka lalapit sa unahan, hallelujah, ng presensya ng ating Panginoon. The pulpit is open, amen, to everyone of us, hallelujah. Kailangan natin, mga kapatid, ng kalakasan mula sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige, mga kapatid, praise God, lalapit tayo sa presensya ng ating Panginoon. At sa nagnanais, hallelujah, ng kalakasan mula sa ating Panginoon. Praise God. This is the time that we must humble ourselves in the throne of grace. Hindi mo mararanasan ng revival hanggang hindi ka magpapakumbaba sa iyong sarili. Hindi mo mararanasan ng revival, hallelujah, kung hindi mo yan ihigin through prayer. Amen, sa ating dakilang Diyos. Amen. Lalo-lalo na sa iyong converts, kailangan natin, hallelujah, ng baptism of the Holy Ghost. Kailangan natin ng kalakasan mula sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Alam ko, mga kapatid, na mayroong mananampalataya dito na namihina at nanlulupay-pay sa paglilingkod sa Diyos. Sige, mga kapatid, lahat tayo na natin ay nangangailangan ng revival. Oh, Jesus. Sige, mga kapatid, hallelujah. Humble yourself in the throne of grace. Praise God, kailangan mo ng revival. Oh, Jesus. Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Sige, mga kapatid. Amen. Praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige, mga kapatid, ang 2026 ay pagpapala ng Panginoon. Amen sa kanyang church. Hallelujah. This year, mga kapatid, hallelujah, ay magiging pupol sa iglesia ng ating pong Panginoon. Kung gusto natin, mga kapatid, ng revival, amen. So we must intentionally, amen, hallelujah, ready natin sa ating sarili na ma-revive tayo. Sapagkat without revival, amen, in this church, amen, this church, hallelujah, is dying. Unti-unting mamamatay, praise God, ang iglesia ng Panginoon. Kung hindi natin nanasahin sa ating sarili, mga kapatid, hallelujah, na tayo ay
na maramdaman ang presensya ng Panginoon. Hallelujah, your heart is empty. Hallelujah, lalabas ka pa rin sa sanctuary mo. Hallelujah, na empty pa rin ang iyong puso. Hallelujah, wala pa rin pagnanasa. Hallelujah, na maramdaman ang presensya ng Panginoon. Wala pa rin pagnanasa na talikuran ang pagkakasala na umalipin. Amen sa inyong mga kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Praise God, at tandaan natin mga kapatid, ang salita ng ating Panginoon na hindi maiksi ang kamay ng